Pag-usapan po natin mga kaibigan ay ito bang papalapit na eleksyon. Next month na po ito, baka makalimot kayo. Halos mahigit na lang 3 linggo, di ba? Kasi May 12 na yung eleksyon. Kulang-kulang na 1 buwan. Ano kaya ang magiging pulso ng mga mamamayan? Alam mo kung bakit ko tinatanong? Kasi ngayon po ay yan pa rin ang pagtatalo sa pagitan po ng Marcos loyalists, Marcos supporters, at yun namang Duterte supporters. Okay? Sa tingin po ninyo, yung pagkakahuli, pagkakulong sa ICC ni Duterte, yun kaya ay makahatak ng suporta this coming election para yung mga kandidato nila ay manalo or makakuha ng maraming boto para sa mga local and national position? Or yung bang kandidato ni Pangulong Marcos ay maaapektuhan? Ako, ang tingin ko, dahil mga professional na, marami ng matatalinong mga botanteng Pilipino, walang masyadong epekto yan. Sa tingin ko po. Okay, kaya maging marunong at maging masuring mabuti tayong mga botante. Ang palagay ko na maaapektuhan ang boto ay itong si Senador Amy Marcos at saka si Bato de la Rosa. O kung sino man yung re-electionist na active dito sa usapin tungkol kay Duterte. Kasi po nagiging paulit-ulit na lang ang issue tungkol dito sa pagkaka-aresto, legal ba o illegal. Ay ilang beses na pong sinabi, inamin ng mga Malacanang opisyal, cabinet secretary at kapulisan na legal ang kailang pag-aresto. Pero pinapalabas ng kampo ni Duterte tulad ni Aimee na illegal daw, hindi legal at iba pa. Pero ano kaya sa tingin ninyo? Makakatulong ba yan kay Aimee? Ako ang tingin ko apektado. Alam niyo bakit? Nadinig ba ninyo yung, ayaw ko na kasing parinig sa inyo dahil baka maka-copyright ako. In-interview po dyan sa The Hague, Netherlands, doon sa isang parang, ano bang okasyon yung birthday yata ng anak ni Hanilet, common law wife ni Digong Duterte. Kung ano daw masasabi niya doon sa hearing sa Senado. Alam mo yung salitang malalim ng Tagalog, ano sabi ni Hanilet? Paek-ek lang yan. Yung hearing na yan ni Aimee. Wala akong tiwala sa kanya. Ano? Sabi niya, hindi ako naniniwala sa kanya. Wow. Sinabi po ni Hanilet yan. Nag-viral nga yung statement na yan. Wala daw siyang, hindi raw siya naniniwala kay Aimee. At, parang tingin niya, baliwala yan. Ay, sa totoo lang naman po, ang mga politiko lang naman ang maingay dyan. Talaga namang wala na yan. Dahil kahit pa anong gawin ng Senado, kahit pa kulitin ang mga taga-executive department, iniimbok lang nila yung executive privilege. Kasi hindi naman nila talaga mapapauwi na si Duterte. Alam ito ng pamilyang Duterte. Alam ito ng mga defense counsel ni Duterte. Alam ito ng common law wife na si Hanilet at yung kanyang anak na talagang hindi ganun kadali makauwi si Duterte. Itong ginagawa po ng komite ni Amy Marcos, laging pinapalabas na mali ang pagka-aresto, mali ang pagka-surrender. Pero nandududa nga po, para saan pa yun? Kaya nga parang publicity o kung ano lang. Hanggang sa ito na nga po, magkasalungat na ang paniniwala ng Senate President at saka yung chairman ng Committee on Foreign Relations. Lumaki pa ang problema ngayon. Kay Escudero, walang mawawala. Kasi siya ay senador hanggang 2028. Yun naman pagiging Senate President, lahat naman yan ay temporary lang. Pwede kang maging Senate President ng 2 taon o 1 taon or kung kailan may tiwala sa iyo ang majority. Ganun naman yan Ang problema, si Aimee, re-electionist. Yung kanyang term hanggang June 30 na lang. At pag hindi siya nanalo at mukhang malabo, kasi kung yung Marcos supporters ayaw sa kanya, DDS wala rin tiwala sa kanya, siya kukuha ng boto. Kailangan 15 to 16 million vote bago ka manalo senador.
maraming Ilocano sa buong mundo. Hindi lang mga taga Ilocos ang nawala na ng gana kay Aimee. Kasi yung kanya mga ginagawa, bago pa ito mga hearing na ito, ay parang against President Bongbong Marcos. Lagi siyang may pagtutol sa mga ginagawa at policy ng Marcos administration na kanyang kapatid. Kaya yung mga Ilocano at mga supporters ni Marcos ay wala ng tiwala at ayaw na rin sa kanya. Ibig sabihin ito, itong ginagawang hearing na ito at isong ito na paulit-ulit, si Aimee ang madadamis dito, this coming election. Kasi nga, wala na siya sa top 15 survey. Ilang linggo na lang eleksyon na. Pinainit pa na ito, mayroon pa siyang pina-arresto or pina-contempt, pero inilabas ni Escudero. So, ibig sabihin, ultimong Senado, hindi niya kakampi lahat. Sabi pa nga ni Escudero, huwag niyong gamitin sa personal interest at political interest ang Senado. Kasi ang Senado ay binubuo ng 24 na senador. Ay kung 2 o 3 senador lang ang maingay dyan, abay masasakripisyo naman yung iba na walang kinalaman. So ang pinapangalagaan ng Senate President, yung kredibilidad, yung institusyon bilang Senado. Dapat hindi masyadong magamit ng ilan na kung ano man ang interest. Tama naman yung paninindigan ng Senate President dahil siya talaga ang mangangalaga dyan para tiyakin na magiging neutral o hindi magamit sa personal na issue ang mataas na kapulungan sa mga investigation in aid of re-election o investigation in aid of legislation. Dalawa lang ho ang pwedeng mangyari dyan sa ngayon, ano bang ginagawa? Bahala na po kayo. So, hindi sa akin pong tingin at analysis at opinion dito, hindi nakakuha ng sapat na suporta sa mga Duterte supporters ang ginagawa ni Aimee. Kasi nga kung yung mismong mga Duterte walang nagdududa sa kanyang galaw, si Hanilet na minsan lang nagsalita ay against pa sa kanya. Paik-ik lang daw, ano yun? Grabe, ano? At saka wala daw siyang, di raw siya nagtitiwala o parang, wala daw si Aimee. Ayan na yung nangyari ngayon. Paano yan? Talaga lang, tuloy-tuloy ang kampanya ng mga kandidato ni Pangulong Marcos. At katunayan, maganda pa ang survey ng iba. Dahil kasi ngayon, doon sa survey tungkol naman sa unemployment, mas marami na po ngayon ang nadagdag daw na bilang na may trabaho. Ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA. At patuloy din lumalago ang ekonomiya ayon naman sa National Economic Development Authority o NEDA. Maging si Finance Secretary Rapreto nagsabing ano man itong ingay politika, temporary lang ito dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Pero bandang huli, mawawala din yan. Aangat pa rin. Ayun, ang sa pantaha. So, politika, business, ekonomiya, at iba pa, ang lumalabas ngayon. Pero positibo pa rin under President Marcos na tinatangkilik ng business community at nagkakaroon ng dagdag na trabaho ang mga Pilipino. So, mayroon pa rin positibo. Lumulutang pa rin ang positibo na galaw ni Pangulong Marcos kumpara sa galaw ng kanyang kapatid na si Senator Aimee sa pag-iimbestigang paulit-ulit ang mga tanong at sagot ng Malacanang opisyal. Please like and share ng video at nang makarating sa maraming Pilipino sa buong mundo. Dito po sa Mike Abe Opinions at yung kabilang channel, MA Pinoy TV.